Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Hiner. Taong 1980, probinsya ng Mindanao. Sa isang baryo sa kanlurang bahagi ng Mindanao, naroon sila Hiner at Makmak para sa isang misyon. Personal silang inimbitahan ng kapitan ng lugar. Inalok ng malaking pera para tulungan ang baryo sa pagsugpo ng mga aswang na ilang buwang na ding nananalasa sa lugar. Oy Makmak, tatandaan mo, sa oras na tanungin ka kung ilang aswang na ang napatay mo, sabihin mo 6 ha? Kung sakali namang tatanungin ka kung paano mo napatay, sabihin mo, sekreto lang natin yung mga manunugis. Wika ni Hiner. Oo, akong bahala. Basta yung bayad ha, hati tayo. Ikaw naman, ano bang kwentong sasabihin mo sa kanila? Dating gawi? Tanong ni Makmak. Oo, ano pa ba? Alam mo naman, yun ang bentang-benta sa mga tao. Sasabihin ko, apo ako ng mataas na uri ng antingero. Bata pa lang ako pagpatay na ng aswang ginagawa ko. Sigurado, hindi na magtatanong ang mga yon. Tsaka ito, kita mo naman tong nabili kong punyal doon sa huling bayan na pinuntahan natin. Siguradong mapapaniwala natin sila na mga totoong mamamatay aswang tayo. Wika ni Hiner. Huwad na manunugis pala ng aswang ang dalawa. Ang totoong trabaho nila ay magnanakaw. Ngunit nadiskubre nilang mas malaki ang kita sa pagpapanggap na manunugis ng aswang. Pagmumukain nilang malala ang sitwasyon at buwis buhay para masingil nila ng mataas ang mga taong bayan. Pagkatapos, maghuhukay lamang sila ng bangkay sa sementeryo para sunugin at palabasing ito ang aswang. Matapos yan, kagad aalis ng baryo bago pa matuklasan ng mga residente na sila ay huwad. Anong plano mo sa problema nila sa aswang? Balita ko, isa lang naman daw, pero napakadelikado. Ilang residente na ang napapatay. Tsaka hindi tinatabla ng bawang. Anong sasabihin natin sa kapitan? Tanong ni Makmak. Abay, bakit mo ba yung pinoproblema? Hanggat maaari, iwasan nating makasalubong yung aswang na yan. Hayaan mo na akong gumawa ng kwento. Basta, manood ka lang. Tugon ni Hiner. Pinili nilang sa hapon pumunta sa baryo para walang masyadong makakita sa kanilang dalawa. Iniingatan nilang may makakilala. Epektibo ang ganitong paraan at ilang baryo na ang nabibiktima nila. Mabuti naman at pinaunlakan niyo ang baryo namin. Matagal na naming iniinda ang perwisyong dulot ng mga aswang sa baryo at mga residente. Balita ko, mga biyasa kayo sa paghawak ng ganitong mga problema. Kaya nga sinikap naming mahanap kayo. Wika ni Kapitan Ramon. Nagkataon lang naman na malapit kami dito kaya dinaanan ko na din. Balita ko nag-iisa lang naman ang aswang. Mawalang galang na ho pero hindi ba kayang tugisin ng mga tauhan niyo, Kapitan? Tanong ni Hiner. Nakakahiyamang aminin pero walang kakayahan ang mga tanod ko na puksain ng mga aswang. 2 na sa mga tauhan ko ang nasa ospital matapos makaengkwentro ang nilalang. Masyado itong mailap at malakas. Mailan na akong nilapitang tao.
pero tinanggihan nila ang alok ko. Kayo lamang ang tumanggap kaya labis ang pasasalamat ko sa inyo. Wala nga naman po. Ginagawa lang namin ang trabaho namin sa abot ng makakaya. Kahit madalas, buhay na namin ang nakataya para lamang maging mapayapa ulit ang isang baryo. Nagpapasalamat kami sa ibinibigay ng mga tao. Ipinambibili namin yon ng mga gamit para mas mapadali ang trabaho namin. Ito nga pala ang kasamahan kong si Makmak. Wala akong masabi tungkol sa kakayahan niya pagdating sa pakikipaglaban. Makakaasa kayong tatapusin namin kagad ang trabaho. Pero mahirap namang magtrabaho nang walang laman ng sikmura, Kapitan. Tsaka hindi ordinaryong tao makakalaban natin, Hiner. Pagpaparinig ni Makmak, naintindihan ito ng Kapitan. Nagpahanda ng makakain para sa dalawa. Nagpakabusog ang magkaibigan ng gabing yon. Sinabi ng dalawa na bukas na sila kikilos. Nakiusap din ito sa Kapitan na hanggat maaari, ilihim sa mga residente ang pagkakakilanlan, maging ang trabaho. Ayon kay Hiner, para hindi malaman ng nilalang na naroon na ang tagatugis ng aswang. Pinaniwalaan naman ito ng Kapitan. Inilihim ang tungkol sa dalawa. Ang galing mo talaga, pare. Paniwalang paniwala sa iyo yung matanda. Kahit ako mapapaniwala mo kung hindi lang kita kilala. Wika ni Makmak. Sabi ko naman sa iyong ako ang bahala eh. Kita mo naman, may pera na. Busog pa tayong dalawa. Ang sarap ng mga kinain natin, oh. Ang mabuti pa, magpahinga muna tayo. Bukas na bukas mangangalap tayo ng impormasyon sa mga residente. Tsaka, kailangan natin ng bangkay para sa gagawin nating palabas. Alamin mo kung saan ang pinakamalapit na sementeryo dito. Tugon ni Hiner. Hindi nagtagal nakatulog na din ang dalawa. Kinabukasan, maaga silang naglibot sa baryo para maghanap ng mga impormasyon tungkol sa aswang. Hindi para tugisin ito, kundi para maiwasan. Grabe naman yung mga tao dito. Mukha ba tayong mga magnanakaw? Panay yung iwas nila sa atin, Hiner. Kanina pa akong nagtatanong walang sumasagot. Ano bang problema nila? Reklamo ni Makmak. Normal lang yan, Makmak. Alam mo namang may aswang na gumagala sa baryo Malamang, iniisip na ng mga yan na aswang ka. Pero huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan. Tugon ni Hiner. Gamit ang mabulaklak na pananalita, nagawa niyang makakuha ng impormasyon sa ilang babaeng residente na naroon ng walang kahirap-hirap. Ang galing mo talaga sa ganyan, pare. Paano mo ginagawa yun? Mas magandang lalaki naman ako sa'yo Sa tagal kong nabuhay ng mag-isa sa lansangan, marami na akong nakasalamuang tao, pare. Tsaka wala sa itsura yan. Nasa diskarte. Wika ni Hiner. Napag-alaman nila na ang aswang ay madalas nagpapakita sa mga kabahayang malapit sa bukid. Ibig sabihin, kung iiwas sila doon, magiging ligtas sila sa panganib. Madalas din itong manalasan lalo na tuwing bilog ang buwan. Para kay Hiner, sapat na ang mga nakalap na impormasyon tungkol sa aswang para masigurado ang kaligtasan nila. Binabalak nilang sa Sabado, kukuha na sila ng bangkay para makumpleto ang plano. Sa reputasyon nila Hiner bilang magaling na manunugis, siguradong mapapaniwala ang mga residente. Bandang hapon,
Naisipan ng dalawa na pumunta sa kakahuyan para palabasin na naroon sila para mag-imbestiga tungkol sa aswang. Ang plano, magpapaabot sila doon ng gabi. Nang sa gayon, kapag nagpunta sila sa bahay ng kapitan, mas kapani-paniwalang tinutugis nila ang aswang. Dapat doon na lang tayo pumunta sa kabilang baryo, pare. Narinig ko kanina, may sabong dun eh. Nakapusta pa sana tayo. Nakakabagot na dito sa gubat. Napakalamok. Wika ni Makmak. Ano ka ba? Puro ka reklamo eh. Gusto mo bang mabayaran? Ang mabuti pa, magsindi ka na lang ng apoy. Magpausok ka nang hindi tayo nilalamok dito. Alam mo pare, kailangan lang natin magpalipas oras. At sigurado, kung maaga tayong pupunta kina kapitan, ang daming tanong nun. Mas maganda kung malalim na ng gabi tayo pupunta doon. Tugon ni Henner. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang may marinig silang kaluskos. Naging balisa si Makmak. Ramdam ng magkaibigan na malapit lamang ito sa kanila. Ano yun, Henner? Narinig mo ba yung ingay kanina lang? Tanong ni Makmak. Jesus, wala yun eh. Malamang baboy ramo lang. O kaya mga ibon. Alam mo namang nasa kakahuyan tayo eh. Kaya masanay ka na sa ganyan. Ang mabuti pa, atupagin mo na yung apoy. Pinapapak na ako ng lamok eh. Tugon ni Henner. Nagpatuloy na si Makmak sa pag-iipon ng mga sanga. Bagamat madilim na sa lugar, sinikap na lamang manguha ng mga sanga. Gamit ang pang-ilaw na gawa sa baon ng niyog. Hanggang sa muli silang nakarinig ng kaluskos. Kaya nagmamadali na si Makmak na gawin ng apoy. Hindi mapakali ang binata na walang liwanag sa paligid. Ay, salamat may liwanag na din. Wika ni Makmak. Kaya nilabas ng binata ang kaning hiningi sa bahay ng kapitan bago sila umalis kanina. Bukod sa kane, pinabaunan din sila ng patatas at kamote na pwedeng ihawin. Mabuti na lang, mukhang mayaman yung kapitan nila dito. Kita mo namang kagabi, parang handaan yung hapunan natin eh. Tapos pinagbaon pa tayo ng mga makakain. Sa oras na makuha natin yung bayad, aalis din tayo kagad. Baka mabulilyaso pa kung magtatagal tayo eh. Dalian mo ang pag-ihaw. Nagugutom na ako. Masyadong madali itong gawain natin kumpara noong mga magnanakaw pa tayo. Mabuti na lang talaga. Pumatok yung pagpapanggap natin. Wika ni Henner. Ngunit bigla na lamang may lumipad mula sa isa sa mga punong malapit sa kanila. Sa lakas ng bugso ng hangin mula sa pakpak nito, kamuntikan pang mamatay ang apoy. Nabalisa ang dalawa. Nagulat at alam nila na hindi yon ordinaryong ibon lang. Pare, iba na talaga yung pakiramdam ko dito. Hindi kaya dito nagawi yung aswang? Naaamoy itong mga inihaw natin. Ang mabuti pa siguro, umalis na lang tayo dito. Wika ni Makmak. Oy, ano ka ba Makmak? Parang ibon lang eh. Natakot ka na. Umayos ka nga. Kung aswang man yon, di sana kanina pa tayo sinugod. Isa pa, dalawa naman tayo. Kung sasugod man yon, siguradong kaya natin yung patayin. Akin na nga yung karne. Nagugutom na ako. Tugon ni Henner. Matapos makakain, sa tingin ni Henner tama na ang oras para sabihin sa kapitan na nakainkwentro na nila ang nilalang. Pare, ang kailangan lang nating sabihin,
nakainkwentro na natin yung aswang. Pero tumakas nang hindi tayo na kayang kalabanin. Tapos bukas, kukuha na tayo ng bangkay sa sementeryo para sunugin. Wika ni Henner. Sinugatan pa ng binata ang sarili sa braso at pisngi para mas maging makatotohanan ang gagawin nilang pagsisinungaling. Hanggang sa hindi namamalaya ng binata, dali-daling umatake sa kanya ang aswang. Ano to? Akala ko ba'y nasa dulo to ng baryo na mamalagi? Makmak, tulungan mo ko! Sigaw ni Henner. Nakahiga na ito sa lupa habang napangingibabawan ng aswang. Tulala naman si Makmak at hindi malaman ang gagawin. Makmak, tulong! Gumalaw ka dyan! Gamitin mo yung hawak mong itaka! Muling wika ni Henner. Maya-maya pa natauhan si Makmak at sinugod ang aswang. Inundaya ni Makmak ng taga sa likod ang aswang. Ngunit kahit ganon hindi pa rin bumibitaw ang nilalang. Pero hindi tumigil si Makmak sa pagtaga. Hanggang sa napaigtad ang aswang at doon lamang nakagalaw si Henner. Kagad niyang kinuha ang punyal. Sinaksak sa puso ang aswang. Kasabay ng pagsipa ni Henner. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang magkaibigan. Magkasabay nilang sinugod ang aswang. Mamamatay ka ng aswang ka. Kami pa talagang bibiktimahin mo. Wika ni Henner. Bumaon sa ulo nito ang itak ni Makmak. At nang makitang hindi na gumagalaw, doon lamang nakahinga ng maluwag ang dalawa. Ayos pare, ang galing natin. Totoong aswang ang napatay natin oh. Ngayon, hindi na natin kailangang pikein ang trabaho natin. Kayang-kaya pala nating pumatay ng aswang kapag nagtulong tayo eh. Wika ni Makmak. Oo nga eh, pero muntik na akong malapa. Bakit kasi sa gitna ng laban, bigla ka na lang natulala? Sa uulitin, ayusin mo ang sarili mo. Halika nga, ang mabuti pa dalhin na natin tong aswang. Gusto kong dagdagan ng singil sa kapitan. Halos mapatay ako eh. Tugon ni Henner. Hindi nila napansin ang pagbango ng aswang. Natulak sila nito papunta sa mababang bahagi ng lugar. Sabay silang bumulusok pababa ng gubat. Nabagok ang ulo ng magkaibigan at nawala ng malay. Katabi nila ang labi ng aswang. Hanggang sa unti-unting may lumabas na itim na sisiw sa bibig ng patay na aswang. Nilapitan nito ang katawan ni Makmak na nooy wala pa ding malay at pumasok sa bibig ng binata. Paglipas ng ilang oras, nagkamalay na ang dalawa. Nahihilo at sobrang sakit ng katawan niya. Oy Makmak, gising! Buhay ka ba? Halika na, tulungan mo ako dito. Wika ni Henner. Para makasigurado, pinutol na ng binata ang ulo ng aswang. Ayaw nitong magpakakampante dahil baka mamaya muli itong tumayo. Aray! Ang sakit ng ulo at tiyan ko! Wika ni Makmak. Iniisip ng dalawa na dahil lamang yon sa pagkahulog. Nagmamadali na sila para makabalik sa baryo. Dala ang bangkay ng aswang. Buong pagmamalaki nila itong ibinalandras sa bukana ng baryo. Abay, mahabaging Panginoon, totoo ba ito? Nahuli nyo at napatay ang aswang na gumagambala sa baryo namin. Abay, maraming salamat sa inyong dalawa. Tapos na ang kinakatakutan namin dito. Hindi ko akalaing mamamatay aswang pala kayo.
Ang akala ko mga magnanakaw kayo. Pasensya na at hinusgahan ko kayo kagad. Wika ni Aling Christie. May-ari ng tindahang napiling pagpahingahan habang tinatawag ng mga residente ang kapitan ng baryo. Ay sus, wala po yun manang. Sanay na kaming mapagkamalan. Ginagawa lang naman namin ang makakaya namin para tumulong sa mga nangangailangan Kahit buhay pa namin na maging kapalit. Ang mahalaga, ligtas na ang baryong ito. Wika ni Henner. Ito ang paboritong linya na palaging kinakagat ng mga tao sa paligid. Nang makarating si Kapitan Ramon, labis ang galak nito. Nang makita ang aswang, nakumpirma ng kapitan na ito nga ang matagal nang nanggagambala. Hindi nga ako nagkamali sa paglapit sa inyo. Tunay nga ang mga usapan tungkol sa bagsik nyo bilang mga manunugis. Isang araw lang ang kailangan nyo para lutasin ang ilang buwan na naming problema. Papuri ni Kapitan Ramon sa dalawa. Pero malakas po itong aswang na nakaharap namin Muntik pang malagay sa peligro ang buhay namin, Kapitan. Magiging malaking tulong ang halagang ibibigay nyo. Diretsahang wika ni Makmak. Isa din ito sa estilo ng dalawa. Magmumukhang pera si Makmak, habang si Henner naman, tila pipigilan pa ang kaibigan. Uy Makmak, kaibigan, huwag mo naman pilitin sila, Kapitan. Ano mang ibigay nila, magpapasalamat na lang tayo. Ang mahalaga, ligtas na sila at ang mga nasasakupan niya. Pag-uusapan ang baryo nila dahil sa galing ng pamumuno ng kapitan dito. Pambobola ni Henner. Huwag kayong mag-alala. Sa ginawa niyong tulong sa amin, siguradong makakatanggap kayo ng pabuya mula sa mga residente. Bukod sa ibibigay kong kabayaran. Tugon ni Kapitan Ramon. Sumang-ayon naman ang mga naroong residente. Walang kapantay ang tuwang naramdaman nila. Nabunutan sila ng napakalaking tinik sa pagkamatay ng aswang. Teka lang, tingnan niyo. Nagbabalik na sa anyong tao yung ulo ng aswang. Nakikilala ko ito. Hindi ba't ito yung tindero ng taho? Si Estong. Ay, sus Mariosep. Nakailang beses pa naman akong bumili sa kanya ng taho. Wika ni Aling Christie. Nagulantang ang lahat ng malaman kung sino ang aswang. Ito ang magtatahong palaging naglalako sa baryo. Mahirap talagang magtiwala sa panlabas na kaanyuan. Sinong mag-aakala? Mabuti ang pinapakita sa labas. Pero siya pala ang pumapatay sa mga kabaryo natin. Bueno, kung maaari, kayo na ang bahala sa katawan ng aswang. Wika ni Kapitan Ramon. Kagad naman nilang ginawa ang utos ng kapitan. Kumuha sila ng gaas. Isinaboy sa katawan ng aswang at sinindihan. Pagkatapos, inimbitahan sila ng kapitan sa tahanan nito. Bagamat may kalaliman na ang gabi, hindi nagdalawang isip na magpaluto ng makakain ang matanda para sa mga itinuturing na bayani. Mas lalong lumaki ang tiwala ng dalawa sa sarili. Dahil ngayon, totoong nakapas lang na sila ng aswang at hindi na kailangan pang magsinungaling. Hindi nagtagal. Unti-unting may nararamdamang kakaiba si Makmak. Pare, hindi ko maintindihan. Pero sobrang gutom na ako
Matagal pa kaya yung niluluto nila? Kanina pang kumakalam tong sikmura ko. Reklamo ni Makmak. Habang nasa labas ng bahay ang kapitan at nanunood sa mga niluluto ng utusan. Ano ka ba pare? Kunting pasensya lang. Kita mo namang alanganing oras na eh. Nagpahanda pa si kapitan para sa atin. Tingin ko naman malapit na. Tsaka diba, madami kang kinain kanina sa gubat. Saan na napunta yun? Ako nga, parang puno pa yung tiyan ko Pero hindi kita masisisi. Baka sa sobrang nervyos mo, kaya ka nagugutom. Tugon ni Hener sabay tawa sa kaibigan. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang pagkalam ng sikmura ni Makmak. Maging si Hener ay nadidinig na din ito. Mukhang grabe naman yung gutom mo pare. Abot dito sa akin Ang mabuti pa, tara lapitan natin yung dalagang nagluluto doon. Tanungin natin kung pwede nang kumuha sa mga niluluto niya. Mukhang luto naman Pag-aya ni Hener, kagad namang tumayo si Makmak at nilapitan si Amelia. Mawalang galang na binibini. Pero pwede bang makahingi niyang niluluto mo? Kanina ko pa naaamoy Ang bango tsaka napakasariwa. Gutom na ako Pasensya na ha. Wika ni Makmak. Sabik na itong matikman ang karneng luto ni Amelia. Pagpasensyahan mo na itong kaibigan ko ha. Mahirap talaga yung ginawa naming pagpatay sa aswang Nagutom tuloy si Makmak. Walang problema. Sakto. Kakatapos ko lang magluto. Saglit lang ha. Ikukuha ko kayo. Wika ng dalagang si Amelia. Kumuha ito ng paglalagyan at kagad inabutan ang magkaibigan. Mabilis bumalik si Makmak sa kinauupuan at hindi man lamang nakapagpasalamat. Nais na nitong maibsan ang matinding gutom na nararamdaman. O pare, hinay-hinay lang. Wala kang kaagaw. Tsaka marami pang pagkain mamaya. Naganda sila para sa pagpatay natin sa aswang Wika ni Hener habang tumatawa. Ngunit unti-unti nang napapansin ni Makmak na may kakaiba sa kanya. Pare, kulang pa din. Gutom pa ako Tsaka hindi ito yung naamoy kong sariwa at mabango. Ang mabuti pa tignan ko muna yung ibang luto ha. Wika ni Makmak. Hindi ito nabubusog kahit isang bandehado na ng kanin ang nakain. Pumunta pa si Makmak sa isang kusinero doon at nanghingi ng adobo. Nakadalawang ulit siya ngunit kulang pa din. Mas lalo lamang kumakalam ang sikmura niya. Pare, mukhang nasira yata yung tiyan ko Kanina pa ako kumakain pero pakiramdam ko, gutom pa din ako. Iwan muna kita dyan ha. Magbabawas lang ako. Paalam ni Makmak. Nagpunta ito sa madamong parte ng lugar para magbawas. Habang si Hener naman naiwan sa lamesa habang kumakain ng masarap na putahe. Ay nako, ano ba kasing nakain nun? Makaihi nga muna. Wika ni Hener sa sarili. Habang naglalakad papunta sa puno, nakarinig ito ng ingay ng manok na tila kinakatay. Ngunit dahil sa sobrang pananabik sa pagkain, hindi na siya nagsayang ng oras na tignan ng manok. Ilang saglit pa, nakabalik na si Makmak habang nakangiti. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Sa wakas, nawala na yung sakit ng tiyan ko. Teka,
Naaamoy ko pa din yung mabangong amoy ah. Wika ni Makmak. Nagustuhan niyo ba ang mga pinahanda ko para sa inyo? Sana naman nabusog kayo. Lahat ng yan bilang pasasalamat sa pagligtas sa bayan namin. Maiba nga ako. Ano nang plano nyo ngayong tapos na ang inyong trabaho dito? Tanong ni Kapitan Ramon. Saglit namang natahimik si Hener. Iniisip kung ano ang isasagot sa matanda. Baka hanggang bukas na lang din kami. Kailangan na namin maghanap ng iba pang baryo na kailangan ng serbisyo namin Pero wag ko kayong mag-alala. Ligtas na ang lugar nyo. Tugon ni Hener. Maraming salamat din pala dito sa pagkain, Kapitan. Sulit po yung pagod namin. Basta po, kung sakaling mangailangan kayo ng tulong, ipatawag nyo na lang kami ha? Dagdag ni Makmak. Malalim na ang gabi. Maya-maya kailangan na ni Hener na bumalik sa tinutuluyan. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Gusto namin sana kayong imbitahan sa pista sa susunod na linggo. Kung hindi naman kalabisan at hindi kayo nagmamadali, makadalo sana kayo. Siguradong hindi kayo magsisisi. Paanyaya ng Kapitan. Sa labis na kagalakan ng matanda, naisa na nitong gawin na bisitang pantangalang dalawa. Naisa nang ipagmalaki ng Kapitan ang nagawa nilang kagitingan sa iba pang taong pupunta sa pistahan. Ngunit kagad namang napaisip si Hener. Paano kung mamukaan sila ng mga taong niloko at pinagkaperahan? Maraming salamat na lang po, Kap. Pero kagaya ng sinabi ko nung bago pa lang kami dito, hanggat maaari, ayaw naming nalalantad sa mga tao Hindi namin magagawa ng maayos yung trabaho namin. Kung kada baryong pupuntahan namin kilala na kami. Wala akong problema kung gusto niyo kaming mamalagi dito. Hanggang sa pista. Basta huwag niyo na kaming ipakilala. Tsaka Kap, baka naman po pwede niyo na kaming ilibre sa tinutuluyan naming bahay. Ang mahal maningil Tugon ni Hener. Matapos yan, patuloy lamang sila sa pagkain hanggang sa nagpasya na umuwi na. Habang natutulog, nagising si Hener dahil sa mga kaluskos. Teka, nasa na naman ba si Makmak? Tanong ni Hener sa sarili. Ang buong akala niya, lumabas lamang ng silid si Makmak para umihi. Kaya nagpatuloy lamang si Hener sa pagtulog. Hanggang sa 5:00 ng umaga nagising muli ang binata. May kumakatok ng malakas sa tahanan. Kagad namang lumabas ng silid si Hener at Makmak para buksan ang pintuan. Hener, mabuti at nandito pa kayo. Pasensya na kung sobrang aga ko. May hihingiin lang sana akong pabor. Wika ng Kapitan. Nagkatinginan ang dalawa at nag-isip kung bakit bigla na lamang pumunta doon ang Kapitan. Magandang araw ho, Kapitan. Ano pong atin? May maitutulong po ba ako sa inyo? Tanong ni Hener. Alam kong tapos na ang trabaho niyo sa amin dahil napatay niyo na ang aswang. Ngunit may bagong suliranin sa lugar. Kaninang madaling araw, pumunta sa akin si Tomas. Natagpuan nilang patay ang alaga nilang kalabaw. Warak ang katawan at mukhang inatake ng mabangis na hayop. Ang ikinakatakot ko, baka panibagong aswang na naman ito. Parehong-pareho ang estilo ng pagpatay sa inyong nahuli. Pagpapaliwanag ng Kapitan.
Dahil sa narinig, natuwa si Hiner dahil panibagong pagkakakitaan muli ito. At isa pa, kung kapareho ito nung napatay nila, alam na niya kung paano yon madaling tatalunin. Naging mataas ang tiwala ni Hiner sa sarili mula nang mapatay ang aswang ng hindi inaasahan. Huwag ho kayong mag-alala, Kapitan. Kami nang bahala dyan. Tinatanggap po namin ang trabaho. Ihanda nyo na lang po ang bayad sa oras na mahuli namin yung aswang. Wika ni Hiner. Habang si Makmak naman, makikita sa mukha na tila pagod at puyat. Uy Makmak, ayos ka lang ba? Kinakausap tayo ni Kapitan. Bakit ba parang puyat na puyat ka? Tanong ni Hiner. Hindi ko nga din alam eh. Natulog naman ako ng maayos kagabi. Pero sobrang pagod at puyat pa din ang nararamdaman ko. Ang mabuti pa siguro, mag-almusal na lang muna tayo. Pero hayaan niyo muna ako matulog para hindi ako pabigat mamaya. Tugon ni Makmak. Matapos makakain, nagpaalam na si Makmak na matutulog. Habang si Hiner naman, nagpa siya na mag-ikot sa baryo. Wala itong pagkakataon na mapagmasdan ng paligid dahil sa pagmamadali sa trabaho. Magandang araw, Hiner. Mukhang hindi mo kasama ngayon yung kaibigan mo. Pagbati ng tindera sa kanya. Gumiti lamang si Hiner at nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa makakita ng kumpulan ng mga tao. Pinag-uusapan nila ang bagong aswang sa lugar. Wala pang opisyal na sinasabi ang kapitan tungkol sa bagong aswang. Pero grabe ang ginawa niya sa alaga ko. Wika ni Mang Tomas. Nagpatuloy lamang sa pakikinig si Hiner. Kalaunay bumalik na sa tinutuluyan. Naroon si Makmak. Nakaupo sa labas ng bahay at nakatitig sa kawalan. Tulala at tila wala sa sarili. Nakailang tapik pa ang binata sa kaibigan. Ngunit hindi pa din ito umiimik. Hoy Makmak, sigurado ka bang ayos ka lang? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam kung handa ka bang tumugi sa aswang . Baka matulala ka na naman kagaya ng dati. Itutuloy pa ba natin to? O bukas na lang kung ayos ka na? Tanong ni Hiner. Napagpasyahan ng magkaibigan na wag na munang tumuloy sa paghahanap sa aswang sa gabing yun. Subalit kinabukasan, ganun pa din ang nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, baboy at manok na ang mga biktima. Mabuti na lang wala pang itong nabibiktimang tao. Pero ang inaalala ko lang, paano kung magsawa na siya sa hayop? Sigurado, mababalot muli ng takot ang mga taga rito. Kaya nga sana magawan nyo na ng paraan bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Kapitan Ramon. Nauunawaan naman ni Hiner ang sitwasyon. Subalit naniniwala ito sa kutob niya. Ang mabuti pa siguro, Hiner, gawin na natin ngayong gabi yung pagtugis. Pagkatapos nito, gusto ko na umuwi sa amin at magpahinga. Parang nagkakasakit na ako . Magpapagamot sana ako sa baryo. Wika ni Makmak. Ayos yun. Kung sa tingin mo wala ka ng problema. Kapitan, lalabas po kami ngayong gabi para tapusin na ang trabaho. Wag ho kayong mag-alala. Sa oras na makainkwentro namin ang aswang, sisiguraduhin kung mamamatay siya. Tugon ni Hiner.
Hindi din niya inaasahan sa sarili na ang kawatan at manlulokong katulad niya gugustuhin ding tumulong sa kapwa. Maraming salamat sa inyong dalawa. Mag-aantay kami sa inyong pagbabalik. Patnubayan nawa kayo ng may kapal. Wika ni Kapitan Ramon. Matapos yon nagpaalam na din ang kapitan. Buong maghapong pinag-usapan lamang nilang dalawa ang plano. Bilog ang buwan ng mga sandaling yon, kaya hindi sila mahihirapan pagdating sa kakawian. Ito na talaga to pare. Magiging sikat na tayong mamamatay aswang. Basta wag kang mag-alala ha. Ano mang mangyari, tutulungan kitang mapatay yung aswang. Tapos, sumama ka sa amin. Nang matikman mo yung masarap na adobo ni nanay. Wika ni Makmak. Nais nitong maipakita sa kaibigan kung gaano kaganda ang baryo. Jesus, ang drama naman ito. Huwag kang mag-alala. Hati naman tayo sa kita eh. Hindi kita gugulangan. Pero sana, matapos na talaga to. Hindi ko nakakayaning manloko pa ng tao eh. Tugon ni Hiner. Mula alas 7, nag-umpisa na silang pumunta sa kakawian. Hinala ni Hiner, kung may pagtataguan man ito, doon lamang muli kung saan nila napatay ang unang aswang. Kagaya ng hayop, alam ng binata na gubat ang takbuhan ng mabangis na nilalang. Dito na muna siguro tayo. Nailatag naman na natin ang mga patibong. Kung sakaling magawi yung aswang, madidinig naman natin ang ingay. Magpahinga muna tayo. Ang mabuti pa magpainit ka muna para makapagkape. Utos ni Hiner. Naglagay sila ng mga simpleng patibong para malaman kung nasan ang aswang. Sa isip din ng binata, mas mapapadali ang pagpatay sa aswang kung mapapabagal nila ito. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, napansin ni Hiner na tila hirap si Makmak sa pagsisiga. Hindi niya malaman kung bakit. Dahil noong nakaraan naman, mabilis lamang itong nakagawa ng apoy. Oy Makmak, ako na nga dyan. Mukhang nasobrahan ka sa tulog Inaantok ka pa yata Akin na yan. Ang mabuti pa, manguha ka na lang ng kahoy para dito sa apoy. Tsaka iwan mo na yung bag mo. Ako nang magluluto ng baon natin. Mag-ingat ka lang dyan. Talasan mo ang pakiramdam mo. Wika ni Hiner. Ngunit napansin niya si Makmak. Nakatulala at naglalaway. Oh, sige. Maghahanap lang ako ng mga kahoy Huwag ka mag-alala. Sisigaw na lang ako kapag inatake ako ng aswang. Andiyan ka naman para saklolohan ako Wika ni Makmak sabay tawa ng malakas. Alas 9 na ng mga oras na yon Marahang naglakad si Makmak papunta sa kakawian. Ay, nasa na kaya si Makmak? Ang sabi ko, manguha lang ng panggatong. Halos 1 oras na siyang wala Sabi ko na nga ba ayokong ituloy yung gabing to. Makulit lang talaga tong si Makmak Wika ni Hiner sa sarili. Makalipas pa ang 1 oras, nakakuha na din ng panggatong si Hiner. Ngunit hindi pa din bumabalik si Makmak. Kaya nagpa siya na itong hanapin ang kaibigan. Wala itong nadidinig na ingay sa paligid o kahit mga yabag ng kasama. Iniisip niya na baka naligaw na ito at nakainkwentro na ang aswang. Napansin naman ni Hiner na sira na halos lahat ng patibong na hinanda. Mukhang
Delikado kami ni Makmak. Matalino yung aswang na to. Akalain mo, nasira niya yung mga patibong ng walang kahirap-hirap. Nako, nasan ka na ba, Makmak? Wika ni Hener sa isipan. Nakakaramdam na ng tensyon ng binata. Hirap na silang kalabanin ang aswang kahit dalawa pa sila. Paano pa kaya ngayong nag-iisa lang? Hanggang sa nakarinig ito ng pag-angil at tila hinihingal na aso. Sinubukan niyang tignan ang paligid. Subalit wala naman itong makita. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Naniwala na dapat ako sa kutob ko. Wika ni Hener. Nagumpisa na itong tawagin ang pangalan ng kaibigan. Dagdag pa ng binata, kung hindi sasagot si Makmak, iiwanan na lamang niya ito sa gubat. Pero wala siyang narinig na tugon. Dahil dito ay nagumpisa ng maglakad pabalik sa may apoy si Hener. Balak niyang balikan na lamang ang mga gamit at bababa na ng baryo. Hindi niya alam kung anong nangyari kay Makmak. Pero hindi pwedeng ilagay sa kapahamakan ang sariling buhay. Subalit nang makabalik siya kung saan naroon ang mga gamit, naroon na si Makmak, nakatalikod at nakatingala sa bilog na buwan. Uy Makmak, ano ka ba? Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Narito ka lang pala. Saan ka ba nagsususuot? Akala ko kinain ka na ng aswang eh. Ang mabuti pa bukas na natin to ipagpatuloy. Iba na ang pakiramdam ko. Parang hindi ayon sa atin ang gabing to eh. Iligpit mo na yung mga gamit mo. Pinuntahan ko yung mga patibong natin. Sira na lahat. Wika ni Hener. Habang nagliligpit ng gamit, nakahinga naman ito ng maluwag nang makita ang kaibigan. Pero maya-maya lang, napansin na ng binata ang kakaibang kilos ni Makmak, kasabay ng mahinang pag-angil. Oy pare, ayos ka lang ba? Ano bang tinitignan mo dyan? Tara na, tulungan mo ako dito. Wika ni Hener. Subalit nang lapitan niya ito at hawakan sa balikat, kinilabutan ang binata sa grabeng paglalaway ng kaibigan. Maitim at malalim na ang mga mata, habang may dugo naman sa mga ngipin at kumapalang kilay. Alam ni Hener, hindi na ito ang kaibigan. Hanggang sa umangil muli si Makmak, bahagyang napaatras si Hener. Hoy Makmak, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Tanong ni Hener, kasabay ng marahang pag-atras. Nagulat na lamang siya dahil biglang naglakad si Makmak papalapit sa kanya. Walang sinayang na panahon ng binata. Mabilis itong tumakbo sa direksyon ng baryo. Narinig niya sa likuran ang pag-angil ni Makmak habang nakasunod sa kanya. Hanggang sa bigla itong lumundag papunta sa harapan niya. Sa palagay ni Hener, hindi natatanggap ng kahit anong paliwanag si Makmak. Ang tanging nasa isipan lamang nito, makakain ang karne at malapa si Hener. Buong lakas na sinikap ng binatang depensahan ang sarili laban sa kaibigan. Pilit niya itong sinisipa subalit sobrang lakas nito. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Hener. Pero biglang may pumukpok sa ulo ni Makmak. Ayos ka lang ba bata? Mabuti na lang at sumunod kami dito sa inyo. Wika ni Kapitan Ramon, kasama ang ilang kalalakihan. Kapitan, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Hener. Nagulat ito sa pagdating ng kapitan. Nagkaroon muli ng pag-asa. Oh, bilisan niyo. Itali niyo ang isang yan. Kaninang umaga,
napansin ko na ang kakaibang kilos ni Makmak. Mga sinyalis yon ng pagkayanggaw, kaya sumangguni ako sa manggagamot. Tama nga ang hinala niya. Magtapat ka. Anong nangyari sa pakikipaglaban niyo sa aswang? Tanong ng kapitan. Dito isinalaysay ni Hener ang tungkol sa pagkahulog nila sa bangin at pagkawala ng malay nila sa tabi ng aswang. Ngayon, naiintindihan ko na. Mukhang nagawang makalipat ng itim na sisiw sa loob ng aswang papunta sa kaibigan mo. Alam mo, iho, gusto ko din sanang humingi ng pasensya sa inyo. Hindi lingid sa kalaman namin ang totoo niyong pagkatao. Maraming baryo na ang tumutugis sa inyo at gusto kayong ipapatay dahil sa mga pandarambong na ginawa niyo. Kaya ang pinaka naisip naming paraan, ipain kayo sa aswang, pero hindi namin inaakalang matatalo niyo ito. Pagpapaliwanag ng kapitan. Pero unti-unti din namang nagbago ang loob ng kapitan. Lalo pat napapansin nito ang sinseridad ni Hener na tumulong sa lugar. Dinala nila Kapitan Ramon sa manggagamot si Makmak. Sinubukan nilang gawa ng paraan para maibalik ito sa dati. Inabot sila ng 2 araw bago matagumpay na maalis ang yanggaw kay Makmak. Mabuti na lang pala, hindi pa siya nakakakain ng laman ng tao. Kung nagkataong nalapa ka niya, huli na ang lahat para sa kaibigan mo. Wika ng kapitan. Maraming salamat po sa inyo. Malaki ang utang na loob namin. Pangako po, hindi na kami babalik pa sa maling gawain. Magsasanay kaming mabuti para maging magaling na manunugis ng mga aswang. Tugon ni Hener. Subalit sa paglipas ng panahon at dahil sa mga naranasan ni Makmak, nagpasya na lamang ito na umuwi sa sariling lugar at doon mamalagi. Hindi naman siya pinigilan ni Hener. Nauunawaan niya ang pasya ng kaibigan. Habang siya naman, nagpatuloy sa pagtuklas. Nagsanay at nagawang makahanap ng guro para maging ganap na antingero at manunugis ng aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.